I Met My Pakistani Husband, Part 12. Nung pagkapanganak ko pala kay Mariam, hindi pala kami agad nakabalik. Kasi nga, nag-iipon pa pala yung asawa ko para sa visa namin. Dahil tatlo nga kami, family visa yun. Mahal, kaya kailangan niya ng malaking pera. Tapos, alam nyo, nabinat kasi ako rin nung nanganak ako kay Mariam. Matigas kasi yung ulo ko. Kasi sa isip ko kasi, ay CS ako, hindi uso binat. Ganun ang sa isip ko Para sa akin, ang binat lang, yung mga nanganganak na normal, ay hindi pala. Nung minsan, wala pa ako isang buwan na nanganganak noon. Siguro mga 20 days, ganyan. Nagpadala kasi asawa ko. Dapat talaga sa nanay ko ipapangalan para hindi na nga ako kukuha, hindi na pupunta sa may bayan. Matigas ang ulo ko, sabi ko, sa akin nila ipangalan. Nagpunta ako sa Saragossa, Ay sakto, nung araw na yun, umulan. Ang lakas pa naman ng ulan nung time na yun. Doon kami sa may likod ng palengke, yung bagong gawa sa mga gulayan. Ang lakas ng angin ng ulan. Tapos, yung tubig, umaagos. Naku, natatalansi pa ako pa, Nararamdaman ko talaga na parang lumalamig yung binti ko. Pero hindi ko sinasabi sa hipag ko nun kasi baka mag-alala. At saka sinasabi niya nga sa akin, naku, yari ka, sabi niya, kapapanganak mo lang. Hindi yan, sabi ko kumbaga, nagpapalakas pa ako ng loob pero iba na yung pakiramdam ko noon. Tapos, nung tumila yung ulan, pupunta na kami sa motor. Yung dadaanan, puro tubig ulan. Tapos, ayun, nung gabi na, talagang parang pakiramdam ko talaga yung lamig. Nagsisimula sa paa, paakyat ba sa pataas, sa binti, ganyan. Hindi ko pa rin pinansin. Baka ako malamig lang dahil sa ulan Kinabukasan, mga ilang araw siguro, si Usman nagtatakbo sa may tubig ulan. Nagtatakbo, hinabol ko ngayon. Lumusong din ako sa tubig ulan. Naku, ayun talaga, doon na nagsimula. Yung talagang lamig sa binti ko, umaakit na ng umaakit, nararamdaman ko. Naging takot talaga ako sa tubig noong mga panahon na yun. Talagang masyado hirap ko. Akala ko dati mamamatay na ako Merong time na mag-aalas 10 na ng gabi. Hindi na ako makahinga talaga. Hindi ako makahinga. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako sa manghihilot dun sa amin Kahit na gabing-gabi na. Buti na nga lang at papatulog pa lang, hindi patulog. Tapos ayun, hinilot ako. Nakahinga ako nung hinilot ako. Shadow hirap ko talaga. Tapos, sakto noon, kauulan. Sabi niya, ingatan mo yung pagtapak-tapak mo. Baka makatapak ka ng tubig ulan, sabi sa akin. Pag sinusumpong pala ako, sa gabi lang naman ako madalas sumpungin. Sa araw din, oo, pero madalas talaga sa gabi. Ang nararamdaman ko, masakit yung buong likod ko. Na hindi ako makahinga, na para akong may kabag, para akong bunsol. Pa-check up din ako noon, binigyan din ako ng gamot. May acid nga ako. Tapos binigyan ako ng gamot para din sa kabag, ganun. Pero naubos ko na yung gamot, hindi naman ako gumagaling sa nararamdaman ko na yun. Minsan nga nagsusuka ako madilaw na Basta hirap na hirap ako noon. Pagkahapon na, pumapasok na ako sa bahay. Bawal na ako mahanginan kasi pagkahapon na. Dahil oras na mahanginan ako, susumpungin ako sa gabi. Kaya ako pagkahapon na, nagtatago na ako sa loob ng bahay. Sobra dalang kong maligo noon. Ay, nako. Huwag niyo ako matanong-tanong kung ilang beses ako naliligo noon sa isang linggo. Minsan pa pumunta ka sa kapitbahay. Nagkakantuhan kami. Nasa poso siya, nagtikwas. Tumalansik sa pa ako yung tubig. Sabi ko, yari ka ako, susumpungin ako mamayang gabi niyan. Ayun nga, hindi nga ako nagkamali. Sinumpong na naman ako. Pag sinusumpong pa naman ako, hindi ko malaman kung tutuwad, titihaya, tatagilid, tatayo, uupo. Lahat na ng posisyon, nagawa ko na. Ayaw pa rin mawala talaga yung sakit. Nagpapahilot nga rin ako sa kapitbahay namin noon. Nagsuob din ako noon pero hindi nakuha. Hindi talaga nawawala. Ligo din ako ng mga dahon-dahon noon. Pero wala epek. Hanggang sa mga 7 months na yata si Mariam noon. Dumating na yung visa namin, sabi ng asawa ko. Pumunta na kami ng Dubai. Nakikiusap nga sana ako na wag muna kasi nga may sakit pa ako. Paano ko akong alagaan mga bata? Ando naman daw siya. May kasama ako, may katulong. Sige, kako. Ngayon, dahil nga dalawa pa, maliit, si Usman ay 1 taon mahigit noon, kalikutan. Si Mariam naman ay 7 buwan. Ito na ngayon. Hindi ko naisip kasi. Ako rin naman talaga, maraming pagkakamali. Marami rin akong katangahan din sa buhay minsan, Wala kaming stroller noon. Kasi sa baryo namin, lupa-lupa lang dun Hindi uso yung nag-i-stroller doon pag may baby. Yung may kaya lang na pamilya ang naka-stroller doon. Yung mga katulad na mahihirap, hindi kami nag-i-stroller.
Pati nga baby carrier, wala ako noon. Pero nung time na yun, bumili ako kasi nga babiyahe kami eh. Ade ayan, si Mariam nasa baby carrier ko. Si Usman naman, akay-akay ko lang yan. Ade ayan, mag-check-in na kami, ano. Kataon naman no, napakahaba ng pila. Kahit dun sa pila namin, para sa mga senior, buntes, ganyan, may mga bata. Mahaba din ang pila. Ngayon si Usman, inip na inip. Pati si Mariam, inip na inip, iyakan ng iyakan. Uwi-uwi, sabing ganyan. Nako, kakuiyak ng iyakan. Ngayon nakiusap ako na baka pwedeng mauna na kami kasi nga nag-iiyakan. Eh hindi daw pwede. Ade ayun, andun pa rin kami. Nagkataon pa kasi yung nauuna sa amin, parang may problema yung papel nila kaya patagal talaga ng patagal. Usman talaga, gumugulong-gulong na ano. Tapos yung mga Pinoy na nasa linya rin, kari nila, ba't kasi ayaw pang unahin ka? Nakita na nilang ganyan yung mga anak mo, nagwawala na. Ayaw pa nilang unahin. Sobrang lungkot ko ho talaga noon. Ano? Kasi nga feeling ko, kinaawaan na kami, pinagtatawanan, ganyan. Naluluha-luha rin ako, pinipigilan ko. Pero nga dahil nga mababaw ang luha ko, ay naluluha ako. Tatlo na kaming umiiyak. Tapos ayun, nung nakita sigurong umiiyak na rin ako, ay inuna na kami. Ay ang problema naman, pagdating namin sa pag-check-in na namin, ay hindi pa pala bayad yung travel tax namin. Ay inis na inis ako sa asawa ko. Kasi nga, bago kami pumunta sa airport, sinabihan ko siya na may babayaran ako sa airport, yung travel tax. Ang sabi niya ay binayaran niya na daw nung bumili siya ng ticket. O sige kako, kaya dumiretso na ako sa pag-check-in eh. Hindi na muna ako nagbayad eh kasi talagang magbabayad ka muna bago ka magpa-check-in eh. Masyado talaga inis ko sa asawa noon. Tapos, tawag pa siya ng tawag, hindi siya mapakali, tawag siya ng tawag. Ade ayan na nga, pumunta na ako dun sa travel tax. Pero hindi pa ako nagbayad noon. Dun sa may tapat ng travel tax, meron dun parang lamesa. Tapos may haligi sa gilid. May mga papel-papel pa nga dun eh na siguro mga pinagsulatan ng iba ganun. Ngayon, inupo ko si Mariam dun sa may lamesa, ano? Ade, ayan, tinawagan ko si Adil. Sabi mo ka ako, ganyan, bayad na, ganito, ganyan. At saka ako, ba't baka ako tawag ka ng tawag? Sinabi ko na ako sa'yo, pagka ganitong bumabiyahe ako, tatawagan kita, ako ang tatawag sa'yo pag kailangan kita, kako. At saka pag nasa waiting area na kami. Kasi nga kahirap nung nag-aasikaso ko na ng 2 bata, meron pang isang makulit na makulit, di ba? Kaya inis na inis talaga ako. Tapos kanyo, habang si Mariam, inupo ko muna sa mesa. Nasa harapan naman ako ni Mariam, hawak-hawak ko si Mariam. Hinahanap ko si Usman, biglang nawala. Ngayon nakita ko dun sa may poste, kinakatikot yung saksakan. Ay biglang nawala sa isip ko si Mariam dahil tinakbo ko si Usman. Ano? Naku po, nalaglag si Mariam. Masyado iyak ni Mariam. Sobra bilis ko rin dinadampot. Tapos si Usman, parang natauhan na siya. Nung nakita niyang umiiyak yung pati niya. Tumayo na siya. Nung kasing hindi siya tumatayo. Talagang hinahata ko na lang siya. Nakalupasay nga, ganun. Tumayo na siya. Bago pala mahulog si Mariam, yung mga sa travel tax, di ba nga, nag-iiyak yung mga anak ko. Tas si Usman, ayaw maglakad, hinihila ko na lang, ganun. Nagtatawanan yun sa mga travel tax. Kaya sobrang ng loob ko nun. Parang kawawang-kawawa talaga sa sarili ko nun. Kaya napagpasyahan ko, naiwan ko na lang si Usman. Sabi ko, iiwan ko na lang muna si Usman, babalikan ko na lang. Yung mga nagtatrabaho sa airport, sabi ko, pwede pa ako makiusap. Buhatin muna si Mariam, ilalabas ko si Usman. Iiwan ko sa naghatid sa akin kasi nga hindi ko kayang dalhin, 2. Iusap ako dun sa may nagtatrabaho sa airport. Baka ako pwedeng kargahin muna si Mariam at iiwan ko nga si Usman sa labas sa naghatid sa akin. Hindi daw pwede kasi busy sila. Ngayon, may nagtitinda doon ng mga souvenir, doon ko iniwan. Sige ate, sabi niya, bilisan mo lang Oo kako. Iniwan ko si Usman. Ngayon, pagbalik ko sa airport, doon ako dumiretso sa travel tax. Nagbayad na ako. Tapos, kinuha ko si Mariam. Ate, sabi sa akin nung nagtitinda, namumula yung noo. Sabi niya, tumama. Tapos, ayun, nagmamadali na nga ako kasi wala nang oras. Baka maiwan na kami ng eroplano, Ngayon, pagpasok ko sa eroplano, ay dumiretso agad ako sa may flight attendant, babae. Sabi ko, meron po ba kayong yelo? Bakit, madam? Sabi niya naman sa akin. Sabi ko, nahulog yung anak ko kako. Tumama yung noo. Tapos sabi, bakit? Ano nangyari? Sabi niya. Tapos bigla akong umiyak. Talagang naiyak ako. Sabi ko, porkit baka ako, mahirap ako, ganyan. Ganito itsura ko. Ay, naiyak ako. Leche. Sabi ko, porkit ba ganito itsura ko ako? Walang ibig tumulong sa akin kako.
Kahit nakikiusap na ako, kako, nahihirapan ba ako nga sa mga anak ko kasi iyakan na iyakan. Walang ibig ka kung mag-assist ba tumulong. Ang gagawin pa kako nila, pagtatawanan ka, ganun. Baka sabihin nyo naman, sino ka ba para i-assist, para tulungan. First time ko kasi bumiyahe noon na 2 anak. Kaya hindi ko rin akalain na magkakaganito talaga. Akala ko madali lang. Akala ko kaya ko. Hindi pala. Tapos ayun, awang-awa siguro sa akin yung mga flight attendant. Sabi sa akin, ate, ireklamo mo sila. Sabi sa akin, magreklamo ka. Sabi ganun sa akin. Sabi ko, hindi na po kako. Tapos pumunta ka dun sa may airline. Sabi niya, iparebook mo yung ticket nyo. Kasi nga, sayang nga daw. Kaya ayun, sinunod ko naman siya. Tapos ayun, pamaya-maya may dumating na doktor. Tinignan si Mariam, tinignan yung ulo. Sinabi nga na hindi daw kami pwedeng lumipad. Kailangan pa daw i-monitor si Mariam. Kasi nga, baka daw mamaya, kung kailang nasa himpapawid na, doon pa magka-problema. Tapos ayun, winilchair kami. Kami ni Mariam, kilikili ko si Mariam. Hindi na lang kami dun sa clinic. Saglit lang din kami dun. Tapos, pagkatapos doon, pumunta nga ako sa airline. Ipinaparebook ko na lang. Kaso naman, ay may bayad. Penalty, dollar ang bayad. Pag binayaran mo yung penalty, para ka na rin bumili ng bagong ticket. Mas mapapamahal ka pa nga yata. Kaya kausap kay asawa ko, sabi niya, hindi na. Sabi niya, wag mo na iparebook. Bibili na lang ulit ako ng bagong ticket kasi mas mura. Lalo na yung mga nakapromo, mas mura. Pagka uwi nga namin noon, ay gabi na. Kaya kinabukasan, umaga, ay pina-check up ko na agad si Mariam. Ayun nga, wala naman daw problema. Inihiga niya si Mariam, hinipo-hipo yung ulo, yung katawan. Binigyan niya na nga rin kami ng P2 travel na si Mariam. Tapos sabi niya sa akin, ay aalis na pala kayo dapat. Sabi ko, opo, kaya nga lang kako, ang kukulit po kako, iyakan na iyakan. Sabi sa akin ni doktora, ay may bibigay ako sa yung gamot, sabi niya sa akin. Pampatulog, sabi niya, bago mag-flight, ipainom mo, sigurado yan, buong biyahe yan, tulog, sabi sa akin. Ay ganado naman ako, syempre pagkatulog, ay tahimik ba ang buhay? Tapos, bumili na rin ako ng stroller, para kako yung isa nakahiga doon, yung isa buhat ko, ganyan, mas madali. Kung ako tatanungin nyo, gusto ko rin sunduin kami ng asawa ko, kaya nga lang kasi, mahirap kumuha ng visa sa Pinas. Matagal pa abutin pag kumuha siya kasi nagpapa-appointment pa yan At saka yung ticket talaga, gastos pa, kumbaga sayang yung pera. Kaya sabi ko nga, ay sige kako, kakayanin ko na to. Ade ayan, flight na naman kami, Nung nasa labas pa lang kami, papasok pa lang sa airport, pinainom na namin ng gamot si Usman at si Maria. Tapos, ang ginawa ko, may mga nag-a-assist naman talaga sa airport May nagsabi sa akin, may mga nag-a-assist doon. Sabi niya, magpa-assist ka. Ngayon, hinanap ko. Yung naka-uniform, diba? Nakita ko sila doon, nag-uusap. 2 o 3 yata sila. Nilapitan ko. Sabi ko, pwede ba akong pa-assist ka? Ako bigyan na lang kita ng pera. Oo daw. Ade, ganado naman ako. Ganado rin siya. Kumuha pa nga siya ng wheelchair noon Parang ini-wheelchair niya pa si Usman At saka yung dala namin na bag. Meron kasi akong mga hand carry Wala ako yung luggage. Hindi ako dadala ng luggage. Kasi mas mura yung ticket namin pag walang luggage. Puro hand carry lang ako. Ngayon, magche-check-in pala kami. Tulog na si Mariam. Bagsak na. Tapos yung nag-a-assist sa akin, ang bahala kay Usman. Basta siya ang tumatangay kay Usman, humahawak, ganun, iniuupo niya. Kaya wala akong naging problema Gumaan ang buhay ko nung nagpa-assist ako. Hanggang sa waiting area, hinatid niya kami. Napasabi na nga lang ako na kung alam ko lang nung una na ganito pala dapat. Ganun talaga ang buhay. Minsan, dumadating tayo sa mga ganyan. First time mo, hindi mo akalain na ganun. Tapos ayan, nung nasa waiting area na si Usman, nahihilo-hilo na rin siguro sa gamot. Inaantok na rin. Kaya hindi pa nakakaalis yung eroplano tulog na yung mga anak ko Kaya nga lang, nung nasa eroplano na kami, akala ko talaga, marerelax na ako. Akala ko lang pala.